Ay, bago na namang bag si Misha. Baduy-baduy naman. Heart. Glenda! Ay! Aling Nieva, andito ka na naman? Baka gusto mong ibigay ko na sa'yo yung password ng wifi namin. Alam mo, ang dami mo sinasabi. Nabalitaan mo na ba? Anong balita? Sure ka bang balita yan o chismis? Ang balita kasi balita yan pag nasa top 10 trending news. Kung hindi yan top 10 trending news, chismis lang yan. Ano ba yun? Gaga, tungkol ito sa balasubas mong kaibigan. At ano na naman ang pinagkakalat mo tungkol kay Millie? Ha? Ikaw sumusobra ka na talaga. Alam mo ba na nagkaroon ng krimen sa bahay nila? Huh? Nagkapatayan na raw si Millie at si Anton. Ano? Ay ma'am, sorry po. Hindi po kayo pwede pumasok. Active crime scene po ito. Anak ko, yung napapabalitang biktima. Pakiusap po. Kailangan ko lang kausapin yung asawa niya, si Millie. Millie! Parang awan niyo na po. Mahina na po yung puso ng mama namin. Payagan niyo na po kami pumasok, please. Opo, namumukhaan ko po kayo. Pero kayong dalawa lang po. Kayong dalawa po, sir. Diyan lang po kayo. Sige, ako na mag-escort sa kanila. Millie! Boss, pasok na rin kami! Sige, Mahan. Sige, pasok na kayo. Ando po siya sa taas. Millie! Sabaka po kayo. Millie? Millie! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anong nangyari? Pinatay mo ba ang kapatid ko? Pinatay mo ba ang kapatid ko, Millie? Ma'am, tama. Sandali! Anong ginawa niyo sa sabihin niyo sa akin? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Dalhin niyo muna sila sa kwarto. Millie, anong ginawa mo kay Anton? Ano nangyari? Ayan! Hindi siya sumagot sa amin! Ano nangyari? Kung makakatulong siya, Ano nangyari kay Anton? ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan ko lang talaga masiguro na ligtas ang asawa ko. May gusto ka ba makausap ngayon? Excuse me, oh my God! Manong! Diyos ko, asan na sila? Ano nangyayari? Wala pa kaming impormasyon. Pero nasa loob na ng bahay sila Mama at Leila. Si Millie nga, si Anton! Ano nangyari sa kanila? Naku, alam mo, masama ang kutob ko eh. May nararamdaman ako eh. May nararamdaman ako dyan sa loob na yan. Ano yun? Oo, talaga, masama ang kutob ko. Ano Nieva naman eh. Oo, tingnan mo. Tingnan mo paglabas ng mga yan. Paandyan na po yung media. Naku, mukhang national coverage tong gulo ng pamilya Rosales. Diyos ko po, yung mga kaibigan ko. Sana okay lang yung mag-asawa. Di ba ikaw si Glenn? Kaibigan ni Millie? Ako nga po, Mamang Pogi. Mamang Pulis. Ako nga. Halika, kailangan ka sa loob. Oh, mauna na ako. Ha? Hoy! Paano naman kami? Eh, kaibigan lang yung pamilya kami, di pwede. Huwag na po kayo makulit. Baka maaresto pa po kayo. Tama na kasi. Millie! Ano nangyari? Buti dumating na. Wala na akong matawagan. Nung nalaman kong may gulong nangyari, pumunta na ako agad. Ano nangyari kay Anton? Wala pa kami linyan. Sir, andito na po yung SOCO unit. Gusto po kayo makausap. Sir. Ano nangyari? We have reasons to believe. May matay sa asawa mo. Hindi patay si Anton. Hindi patay yung asawa ko. Miss Rosales, huminahon ka. Kung may taong makakapagsabi dito kung sino gumawa nun, ikaw yun.
Si Brendan. Si Brendan Salazar. Bakit mo naman nasabi yan? Nitong mga nakarang araw kasi, madalas mag-away tong si Millie tsaka si Anton. Kasi si Millie, gusto na mag-move on. Gusto na niya magbagong buhay. Samantalang si Anton naman, gusto pa rin niyang piliting linisin ang pangalan niya. Kaya hindi siya tumitigil hanapin si Brendan. Kaya ayun, gumawa siya ng video na siyang sinagot ni Brendan. Kaya sa tingin ko talaga, si Brendan ang gumawa nito para patahimikin si Anton. May suspecho si Mrs. Rosales na may kinalaman ho si Brendan Salazar sa pagkamatay ni Anton Rosales. Pero totoo ho ba na iniimbestigahan ni Anton si Brendan? Totoo. Pero malamang may kinalaman si Millie dito. Bakit niyo ho nasabi yan? Dumaan si Millie sa bahay namin kagabi. Hinahanap niya si Anton. Pinagsususpetsahan niya na may ibang babae yung kapatid ko. Siguro nang umuwi siya, pinag-awayan nila, tapos sinaktan na si Anton. Posible pong mangyari yun. Sa katunayan, matagal na nag-aaway yung dalawang yan. Naghiwalay na nga sila eh. Kaya umuwi na si Anton sa amin nung una. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko hinayaan si Anton na umuwi dito kasama ang babaeng yan. Tapusin mo na pag-process ng testimonies nila. Teka, nakita niyo ba si Anton? Napatay na ba talaga siya? Oh, nakita niyo ba si Millie? Sinasabi ko na nga ba nagkapatayan na yung mag-asawa na yan. Pwede Tama yung ba? kutob Tumigil ko. ka na? Ang init-init na eh! Yun ang nararamdaman ko. Bakit ba? Yun ang kutob ko. Bakit ba? Ay, alam niyo ba? Yung pamilya na yan, kaya nagkakaganyan. Karma yan. Karma yan ng pamilya na yan. Naku, totoo yan. Alam mo, ikaw tumigil ka na. Bakit ba? Yun ang nararamdaman ko. Baka marites mo! Scammer yan. Tess! So sinasabi mo na nakalapit masyado si Anton kay Brendan. Kaya siya may motibong saktan siya at kidnapin. Gusto pa ba idagdag? Kahit maliit na detalye lang, Ms. Rosales. Dahil maliit na detalyeng yan, makakapagbigay sa atin ng breakthrough sa investigasyong to. Hindi totoong na-aksidente lang siya. Wala to. Nawalan lang ako ng control sa motorsiklo. Sigurado ka? Kilala ko ang asawa ko. Alam ko kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Sinabi mo ba yun sa kanya? Hindi. Dahil alam ko, meron siyang rason kung bakit hindi niya sinabi yung totoo. Sige. Mag-iimbestigahan ko yung pinangyarihan ng aksidente. Baka may tao makapagsabi na hindi talaga aksidente yung nangyaring yan. May gusto ka pa ba dagdag? May kinita siya nung gabing yun. Sige, pupuntahan kita. Anton? Saan ka pupunta? Kausap ko lang si Kuya Bano. Tungkol dun sa motor niya na nasira pero mabilis na ako. Uwi na ako agad. Eh, ba't sinabi niya sa akin na dito siya pupunta? Baka maya-maya uwi na rin yun sa inyo. Pagkatapos na siguro makipagkita dun sa kailangan niya kitain. Sinabi niya sa'yo kung sino? Kikitain niya yung kaibigan niya. Ibibigay niya yung impormasyon tungkol kay Brendan. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman yung taong yan sa pagkawala ng asawa ko. Anton? Uy! Millie? Millie, okay ka lang? Alam ko talaga may kinalaman talaga yan sila Brendan sa pagkawala ng asawa ko. Eh, paano missing in action naman yung Brendan? Hindi na ako makakapag-antay. Gagawa ako ng paraan.
Hindi ko naaantayin yung mga pulis. Gagawin ko yung sarili kong investigasyon. Mili, paano? Nalilito talaga kasi talaga ako eh. Nung nawala si Anton, may kikitain siyang tao tapos nagsinungaling siya sa akin. Gusto kong malaman kung bakit siya nagsinungaling sa akin at kung sino yung kikitain niyang tao. Trinak namin lahat ng phone calls ni Mr. Rosales nung araw bago siya mawala. Wala namang unusual sa mga tawag na yon, except dun sa isang number na tumawag sa kanya. Di na namin matrace yung SIM. Wala na yun. Mukhang gumamit ang dami phone. Dami? Bakit dami? Dahil may tinatago. Kung sino man ang tumawag sa asawa ko on that day, malamang siya rin yung meet niya nung nagpaalam siya sa akin at nagsinungaling. Mukhang maraming tinatago sa'yo ang asawa mo, Mrs. Rosales. Cleared na yan. Gaano mo ba siya kakilala, ha? Kilalang kilala ko ang asawa ko. Magagawa niya lang magsinungaling sa akin at magsikreto dahil meron siyang rason. At yun ang kailangan kong alamin. Dito sa lugar na to, dito sila pumunta nung araw na yun. Sa bar. Oo, dun sila nagkita ng taong kausap niya. At kung sino man siya, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ng asawa ko. Ang tanong, bakit nagkita si Anton at si Rhea? Friend, wala ka pa talagang naaamoy na something fishy sa kanilang dalawa. Kung ano man ang dahilan kung bakit nagkita si Rhea at si Anton, naniniwala akong walang nangyari sa kanila. Eh, nasa na kaya si Rhea ngayon? Pinuntahan namin ni Joel yung dating tinitirhan ni Rhea. Pero wala siya doon. Naglagay na rin kami ng surveillance kasama yung kasamahan ni Joel dun sa dating tinitirhan ni Rhea. Baka kasi magawi siya doon. Naku, suntok sa buwan na yan eh. Kahit pa, kailangan mahanap si Rhea. Dahil naniniwala ako na kasabwat siya ni Brendan. At may kinalaman sila sa pagkawala ng asawa ko. Falcon 3, palabas na ang subject. Falcon 3, palabas na yung subject. Victoria Angeles, SIU. No. Dali! Tumigil ka! Yan po nasa isip mo. Huwag mong gagawin yan. Tigil! Tama na! Sinabi na tumigil ka na eh! Bitawan niyo ako! Wala naman akong ginagawang masama. Ano po gusto niyo sa akin? Ikaw ang huling nakasama ni Anton bago siya mawala. Anong kinalaman mo doon? Sige na, sign na natin to. Hello, Joed. Anong balita? Hawak na namin si Rhea. Rhea Angeles. Inaaresto niyo ba ako?
Alam ko ang rights ko. Hindi. Nandito ka for questioning. Kaso tumakbo ka, kaya napilitan kami dakpin ka. Ba't kaya ganun na lang yung reaction mo nung nakita mo kami? Guilty ka? Wala akong ginagawang masama. Kung ganun, ba't mo kami tinakasan? Panik ako. Ang dami na nangyari eh. May mga death threats ako, kabi-kabila yung mga reklamo sa akin. Halos hindi na ako makauwi sa amin eh. Tapos, dumaan lang ako saglit dahil may sakit yung nanay ko, tapos bigla kayong sumulpot. Eh, paano kaya kung kayo yung nasa sitwasyon ko? Tama naman. Natumakbo siya. Panic. Pero alam mo ba na may mga bagay ka pa rin dapat ipaliwanag sa amin? Alam mo bang nawawala si Anton Rosales? Oo, nabalitaan ko. At ikaw ang huling taong nakausap niya bago siya mawala. Tama ba? Okay, hindi ko i-deny, pero wala akong kinalaman sa pagkawala niya. Anong pinag-usapan niyo, ha? Liga, kaya ako nagpunta dito. Dahil sinabi mo sa akin na magtutulungan tayo laban kay Brenda. Ngayon, kung isa na naman to sa mga paandar mo, sinasayang mo na yung oras ko. Hindi madaling kalaban si Brendan. At nagsisimula na siyang kumilos. Kung hindi mo kilala ang kalaban mo, hindi ka mananalo laban sa kanya. So, totoo ba na tinutulungan mo si Anton? O baka naman nakikipagsabuatan ka pa kay Brendan? Niloko ako ni Brendan. Hindi na kami nagkikita. Seryoso ako na gusto kong tulungan si Anton dahil mas matagal naman kaming naging magkaibigan sa Qatar kaysa kay Brendan eh. Magkikita pa dapat kami. I was supposed to call him tapos nabalitaan ko na lang na wala na siya. Kaya ako nagtago. Natatakot ako para sa buhay ko. Eh, paano kaya kung ako naman yung isunod ni Brendan? Ria. Millie. Walang yakang babae ka. Nasaan ang asawa ko?